wala ata si Tatang. Ewan ko. Talagang pinakaganda talaga sa lahat ng mga anak ng isang to. Sa dami-dami pwedeng kunin karera, nagpilit pa maging teacher. Eh ano ngayon? Alila ng buong na yun. Dumating na ba anak mo? Oh, nariyan sa kwarto niya. Ano naman nangyari? Bakit hindi na naman mukha mo? Hindi ba nasasama? Iwan ko, hindi ko pa nga sinasabi. Ganun pala naman eh. Kaya parang bigong-bigo ka na. Kung makikita ko ng ayos ng anak mo, pinagsisiglaban na ako ng galit. Naku, Ambo, Manu, huwag ka na magmangangan ba? Hindi ba ikaw nga so lagi nakapupunan na ng ngayayat sa pagtuturo anak natin yan? Ngayon, tingnan mo, pagod na pagod. Tingin ko yan ang mga sa pagtuturo ng batang yan. Yan na lang. Kumayag ka na rin sa pag-aaral ninyo. Bakit nga hindi pa ako papayag kahit patayin mo nga? Bakit nga hindi pa ako papayag kahit patayin ko nga ang gusto pa rin ang susundin? Yan na. Walang ganyan ang gusto. Bunso, kung hindi ko lang inaalam ang sangyang pamilya natin sa pagkakaroon ng isang anak na hindi titulado, hindi ako papayag. Ayaw ka lang maniwala sa akin. Nung una, ikaw'y mahirapan tayo. O ano nangyari? Kung hindi natin iginapan si Norberto at naging inyero, papatugin ba ni Marina? Siyempre, pag isang masalapi rin ang hanapin ni Marina. Tanong ko lang naman eh. Kung napausapan na ninyo na Hilita, tama ba siya o hindi? Binag-iinitan na ako ng ulo na makita ko ang mukha ng anak mo niyan eh. Tama no? Hindi mo pala nasabi. Tumawa ka na ang isasagot ang tawagin mo. Ang iba. Kung hindi mo siya makakasama kay Osmundo, masasabi ko na agad, mahirap nang maghintay. Sus, bakit ay iba ka ngayon? Dati pinagtatanggol mo ang anak mo. Ngayon sa akin ka pa nagagalit. At ika mo pa ako ang pinipilit ko anak mo. Hoy, ito ang pumunta. Uy, pinapasalamat mo yan kay Osmundo. Kung paghihirapan natin yung tao parang may pag-asa. Itong pagkukulan natin ng pagod. Itong matiyak na kalooban sana. Aba, narito na pala kayo, Tatang. Sabihin daw ang ina mo. Ano po yun, Inang? Kinukumbida ka ni Osmundo, yung may benepisyo sa Kapitolyo. Dadaan daw siya dito. Ang dami kong trabaho ngayon eh. Aba, nakasagot na ako. Mag-ayos-ayos ka nga. Pero Inang, Amelita, bukod tayo ka sa lahat ng mga anak ko. Walang hiya ka, ikaw pa marunong magsuway sa mga gusto ko? Hindi ba simula pa lang ayaw ko nang kinuha mong kurso? Ayoko dahil magiging alanganin ka sa mga kapatid mo. Hindi ka nahiya niyan? Ang kuya Norberto mo naging inhinyero, ang lipag mo naging propesora, ang liko kong simbo abogado, si Pilisa, doktora, kaya't ang napangasawa ay doktor din. Ang ate Lourdes mo palihasay, farmasyotika, madaling nakapangasawa ng doktor. Si ate Jitsing mo doktora, napangasawa ng doktor din. Ikaw, sila may kanya-kanya ng kotse, ikaw. Bayaan mo nga ako? Bakit ito ba yung ginagawa ko para lang sa akin? Di ba para sa kanya? Ayan, hindi ako sinunod ng anak mo. Kaya siya ang pagod na pagod sa trabaho. Pero may solusyon pa naman dyan eh. Kung mapangasawa mo si Osmundo, mayaman, may malaking lupa, at may benepisyo sa Kapitolyo. nasisiya naman ako sa trabaho ko, Inang eh. Talagang sasabihin mo na nasisihan ka. Hindi ka makareklamo dahil ikaw ang pumili ng karerang yan. Pero Inang, hindi maaari. Ano hindi maaari? Lahat nasuway mo na, kaya ang isa to hindi na maaari masuway mo. Kailangan malaman ngayon ni Osmundo na hindi maaari. Bakit